Nanumbalik ang bangungot na iniwan ng mga nagdaang bagyo sa ilang taga-Pililla sa Rizal dahil sa mabilis na pagtaas ng ilog. Maagang nagsilika sa mga residente. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Emil, dahil sa magdamag na buhos ng ulan, umabot kanina hanggang sa critical na level ang Pililla River. Kaya naman ang ilang mga residente dito sa may tabing ilog, minabuti na munang lumikas sa mga evacuation center. Ganito ang naranasan ng mga taga-barangay Hulo, Pililla, Rizal. Nito lang manalasa ang bagyong Enteng. Umabot hanggang bubong o lagpas tao ang baha, kaya pahirapan ang kanilang paglikas. Kanina, naging matindi ang ragasan ng tubig sa sitio Tabaco Lipat-Lipat River dahil daw sa magdamag na buhos ng ulan. Ang tubig sa Pililla River umabot sa critical na level na halos 15 metro. Pinapaalalahanan po ang lahat na magsilikas na. Kaya ang mga tauhan ng barangay mayat-maya ang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa may tabing ilog para hikayatin ng mga residenteng lumikas na. Masyado pong mahirap pagka-aabutin pa ho ng gabi kung kailan nandyan na ho yung sakuna o yung bagyo, tsaka pa ho maglilikas. Ang ilang mga residente ng ML Quezon Barangay Hulo, minabuti ng lumikas ng maaga habang maliwanag at di pa bumabaha. Matinding takot daw kasi ang naranasan nila ng matrap sa biglang pagtaas ng baha sa kanilang lugar noon. Ayoko na po maulit yung nangyari nung yung bagyong Enteng po. Buntis po ako noon dito. Rescue po nila kami hanggang bewang na po yung tubig, hanggang sa nahulog pa ako sa hagdan. Buntis pa ako dito. Nahulog pa ako sa hagdan, tapos paglabas po sa akin, nahimatay nga po daw ako. Pati ang senior citizen na si Nanay Raquel, pinili na ring lumikas kahit mag-isa lang. Paraw nga po ako nininervyos pa pagka naalaala ko yun Hindi ako makatulog kagabi. Gawa ng yung pong ulan. Yun nga po, parang nagkaroon na nga po ng parang phobia lang po na mahirap na nga po tayong manghahas pa uli. Pero dahil tumila ang ulan sa maghapon at wala pang baha, maraming residente ang naiwan pa rin sa kanilang mga tahanan. Inihanda ng barangay ang nilinis na truck ng basura, bangka at mga tricycle para magamit sakaling kailangang i-rescue ang mga residente. Wala pa pong 20 minutes, malaki na po kaagad. Kasi nung i-monitor po namin, kanina nasa 6 meters lang po. Nung lumakas po yung ulan, naging 10 na po kaagad. Pinakiusapan namin sila na baka po pwede hanggat maliwanag pa, ay magpunta na sa barangay sa evacuation. Sa dami po na nire-rescue namin, hindi po namin malaman kung alin ang uumpisahan namin. Emil, dahil nga ngayong gabi nasa magla-landfall ang bagyo, mas panay at mas maigting pa ang pagbabantay at pagmamonitor ng mga otoridad doon sa level ng tubig dito sa ilog. At siniguro naman ng mga kinauukulan na may sapat na supply ng pagkain, banig at kumot sa mga evacuation center para sa mga nais nang lumikas doon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Pililla, Rizal. Balik sa inyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Sa nakalipas lang na magdamag, kabi-kabilang pagbaha at pinsala na ang idinulot ng bagyong Christine. At para makapaghatid ng agarang tulong sa ating mga kababayang nasalanta, naghahanda na po ang inyong GMA Kapuso Foundation ng Operation Bayanihan. Di pa man nagla-landfall ang bagyong Christine, katakot-takot na bahana ang nagpalubog sa maraming lugar sa Bicol Region at Quezon Province. May mga bahay na halos bubong na lang ang kita. Pahirapan din ang rescue operation sa ilang lugar. Sa panahon ng kalamidad, laging kaagapay ninyo ang GMA Kapuso Foundation. Naghahanda na ang aming team para sa isasagawang Operation Bayanihan. Ngayong araw, bumiyahe na ang team ng GMA Kapuso Foundation patungong Albay. May babiyahe rin bukas papuntang Quezon Province. Mga kapuso, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon. Malaking tulong ito para sa ating mga kababayan. Para sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible.
Naghihinagpis ang mga kaanak ng 4 na nasawi dahil sa landslide sa Caramoran, Catanduanes. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine, kabilang sa mga biktima ang 3 menor de edad. Nakatutok si Rafi Tima. Wala nang magawa kundi lumuha ni Liza Dasilio matapos malaman ang nangyari sa kanyang pamilya sa Caramoran, Catanduanes mula sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Quezon City. Madaling araw kanina, tinamaan ng landslide ang kanilang tahanan, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Christine. Patay ang kanyang babaeng anak na 7 taong gulang, bunsong kapatid at 2 batang pamangkin. Kahapon lang po, nag-kausap po pa lang yung kahapon. Oo, video call po. Tapos yun, kaninang umaga, bigla lang ako. May tumawag na namatay na duyan na pati pa yung kapatid ko. Ligtas na nailabas pero hindi alam ni Liza kung ano ang kondisyon ng kanyang ama, isa pang kapatid at 2 pamangkin na isinugod daw sa ospital. May mga nangyayari daw talagang landslide sa kanilang lugar pero ito ang unang pagkakataon sa pagkakaalam ni Liza na may nasawi. Nagkataon pang ito ay kanyang pamilya. Nais man daw niyang umuwi agad, hindi niya magawa. Walang biyahe yung barko. Pero pag magkabiyahe, uwi ka kagad. Uwi po ako kasi anak ko po, tapos pamilya po, mahal na mahal ko po sila. Nakaburol ngayon ang kanyang anak, kapatid at mga pamangkin sa isang simbahan malapit sa kanilang nasirang tahanan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. May mga sanggol at batang sinagip sa magdamag na rescue operation sa Lopez sa Quezon. Nakatutok doon live si June Veneracion. June? Mel, dito sa Barangay Gomez sa bayan ng Lopez, Quezon ay hindi tumigil ang mga rescuers sa paglikas sa mga apektadong residente kahit inabot pa sila ng madaling araw. Yun nga lang ay sumabay pa, Mel, yung brownout kaya lalong naging pahirapan ang isinagawa nilang rescue operation. Kailangan na po namin rescue yan kasi napakataas lang po ng tubig dito. Ayan, si nanay. Sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng Bagyong Christine at mabilis na pagtaas ng baha, tulong-tulong ang mga rescuers sa paglikas sa mga residente ng Barangay Gomez sa Lopez, Quezon mula gabi hanggang kaninang madaling araw. May isa pa? Ay, sige, ako nang bahala doon. Okay, sige. May sanggol? Hala, sige po, may isang sanggol pa po pala dito. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mabilisan dahil mahirap kalaban ng dilim. Marami ang pwedeng mangyari. Maaga naman daw nagsagawa ng preemptive evacuation, pero may nanatili pa rin sa kanilang mga bahay. Nakahinga lang ng maluwag ang mga rescuer nang magliwanag na at naidikas na ang mga kailangang idikas. In case lumakas pa, lalagay na kami ng lubid. Fortunately, sir, wala naman po kaming reported casualties. Sa buong bayan ng Lopez, umabot ng 400 ang mga evacuee. Nanginginig po ako sa takot sa tubig dahil malakas po ang agos. Kaya po ako nanervous lang. Kanina pong umaga, utay-utay na po sila ng babalikan sa kanila pong mga kanilang bahay. Sa kasagsagan ng baha, 12 barangay ang lumubog. Pero ngayon, 7 na lang daw ang apektado. Ang tubig po namin ay hanggang dito po. Kagabi po yan. Kagabi po. Ngayon po naman, bago lang nanalis ang tubig, hanggang dito na lang po. Pero kahit tumuho pa na ang baha, hindi pa rin mapanatag ang mga residente. Mari pong mamaya po may tubig na naman. Gawa po nang hindi pa naman naalis yung ating sama ng panahon. Mel, sa ngayon ay yung mga mabababang barangay na lang ang apektado ng baha. Kaya kapag hindi na nasundan yung malakas na pag-uulan na kahapon ay malamang bukas ay wala na ang baha sa mga apektadong lugar. Mel. Sana nga at maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Harapang inakusahan ng pang-aabuso at pagpapahirap si Pastor Apollo Kibuloy ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na biktima umano niya. Sa gitna yan ang pagtatapatan nila sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Maki Pulido. Naisalang sa wakas si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dito hinarap siya ng ilang mga dating miyembro ng KOJC na harapan siyang inakusahan ng pang-aabuso. Kabilang sa kanila ang Ukrainian na si Yulia Voronina. Siya si Alia Sofia na nagpakita na ngayon ng mukha sa muling pagsalaysay ng sexual abuse na naranasan niya.
He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo pong- ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Hinarap din si Kibuloy ng isa sa mga orihinal na miyembro ng KOJC, si Teresita Valdehueza, na nagsabing nakaranas siya ng ilang ulit na sexual abuse noong dekada 90. It was always out of fear that I obeyed. A fear mixed with anxiety. It was only when I left out of the group, that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. He manipulated me using his authority and power as God's anointed. Isinalaysay rin niya ang quota system sa mga worker para mag-fundraising. May mga KOJC worker na may quotang 500 to 1,000 pesos a day sa pagbebenta ng kakanin. Habang si Valdehueza, minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Pinaghirapan daw na maraming miyembro ng KOJC ang paghahanap ng pera, pero nakita niya kung paano ito malustay ng minsang ipadala sa Amerika dahil sa marangyang pamumuhay ni Kibuloy at ibang mga opisyal ng KOJC. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Nakaranas din daw si Valdehueza ng matinding parusa sa loob ng 7 buwan dahil sa mga gawa-gawang akusasyon kabilang ang pagnanakaw umano ng 3 milyong pisong pondo ng KOJC at pakikipagtalik sa iba pang ministro. Kabilang sa parusa ang tinatawag nilang dry fasting o walang maiinom o makakain ng 7 hanggang 10 araw. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Sa pagdinig, sinabi ng PNP na lumalabas sa kanilang investigasyon na nasa 200 babae ang na-rape di umano ni Kibuloy. This room is the bedroom of Mr. Kibuloy in the Bible school. There is a bedroom, something like that, looks something like that. With the twin, the lower right corner is the twin tub jacuzzi. This is where the sexual exploitation oftentimes is being perpetrated. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 63 days na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.